Ayan, kumusta kayo mga kapatid? Minsan po tayo po ay nagbabalik sa atin pong pag-aaral tungkol sa cults and occults. And hopefully po, na-enjoy po ninyo ang atin pong nakaraang session. At tayo po ay pupunta na sa second session. At may I request, kung meron man po sa ating may kakayanan para gumawa ng ating GC or group chat, para po sa subject na to, para doon po natin ma-send yung ating po mga reflection, assignments, at the same time, doon ko rin po ma-send ang ating pong mga requirements needed, okay, ng subject na to. Maging po yung books ay akin pong nare-request kung pwede po ay may gumawa po sa atin. Okay po? So bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna yung manalangin. Panalangin po natin ang ating pag-aaral na samahan po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y pumikit at yumuko. Aming Diyos sa dakila sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyong kabanalan. Humihingi po ng iyong karunungan na nawa po kami patnubayan sa aming pag-aaral at sa mga bagay o Diyos na nais naming matutunan, ay tulungan po kami ng iyong banal na Espiritu. Kayo po ang magpaliwanag sa amin. You are our great teacher. O God and Lord, amin pong hinihiling din na patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakamalit kasalanan. Minsan pa po, tinataas ko po sa iyo ang aming pag-aaral, ang mga estudyanteng ito, na nawa po kami ay lukuban ng iyong banal na Espiritu. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat po muli sa bawat isa. At bago po tayo magpatuloy sa atin pong second session na pag-usapan po natin yung origin of cultism or the rise of cult. Magbalik lang po tayo ng tanaw, mag-recap po tayo sa ating napag-aralan last time sa simpleng paliwanag kung ano po yung tungkol sa cult and occults, ano po yung pagkakaiba, ano po yung pagkakaparehas. Ayon po sa ating natandaan, sa ating po pagkaunawa, na ang isang cult po ay isang organized group na kung saan po ay meron pong leader na merong kakayanang mag-convince, charismatic po ito, at kaya mag-control ng members to manipulate their mind, okay, na kaya po talaga nilang i-convince ang bawat isa na magkaroon po ng kakayanan ang individual na ipagpalit maging ang kanyang mga mahal sa buhay, ano man ang kanyang pangarap para lang po makasunod sa kanilang leader. So, ganun po yung cult. Okay? Sila po ay ina-isolate yung sarili nila para po sa kanilang mga practices. Pero ang kagandahan po sa kanila ay organized. Sabi nga po ng iba, mas organized pa daw po kaysa sa mga Kristiyano, sa mga born-again Christian, ang mga kulto. At napapasunod po nila ng sama-sama, pari-parihas. Yun po ang kinukumpara sa atin. While yung nagiging behavior naman po ng isang followers ng cult, tulad po ng sinabi ko na kanina, natin po napag-aralan ng nakaraan, kahit po doon sa point na i-cut off nila yung kanilang contact sa kanilang pamilya, to leave the society, hanggang po doon sa dumating sa point na kahit sa starvation, or mamatay yung kanilang sarili sa gutom o sa anuman pong sakripisyo na piling gawin nila para lang sa kanilang leader. So, ganun po yung kanilang nagiging behavior. So, nagkakaroon po talaga ng psychological manipulation. Okay? Tulad nga po ng ating example na very obvious naman minsan na maling-mali talagang katuruan ng cult o ng mga occults. Pero bakit marami pa rin pong nahihikayan? Marami pa rin po ang na-isolate na individuals, isinasama po sa kanilang paniniwala. Yun po talaga, meron pong deception ang kaaway at ginagamit po yung kanilang mga leader para po makakonvince ng marami. So, at ang kanila pong pagkakaparihas, they object at hindi po nila tinatanggap ang katotohanan ng tungkol sa Biblia, tungkol kay Kristo. Okay? At ganun din po, parehas po nilang ina-isolate yung kanilang sarili. Ang occult po kasi
ayon sa ating pag-aaral, ay sila po yung mga secret or hidden group or mga mysterious group. Ang tawag po sa iba niyan ay secret society. So meron po talagang secret society. Yan po ay realidad. Hindi po sila explicit tulad ng cult, pero sila po ay nandyan, nag-i-exist. At ang kanilang po mga practices kung bakit po sila secret ay meron po talaga mga black magic. So mga supernatural activities or practices. At i-discover po natin unti-unti yan. At magne-names po tayo ng mga ilang group of cult and occults para po sa ating pag-aaral along the way para po mas maintindihan natin. So unti-unti lang po tayo para maunawaan po natin. At maglalatag din po tayo ng mga biblical views or stand po natin bakit po tayo iba sa kanila. So this time, para po sa ating second session, okay, ay ating po pag-aralan konti, okay? Hanggang po sa ating maintindihan yung pong pinagsimulan nito, okay? At the same time, ay yung mga biblical text talking about the reality of cults and occults. So, sabi po dito, while the specific term of cult as used in modern context is not explicit present in the Old Testament. Oo naman po, yung word itself na cult and occult ay wala po talagang mababasa sa Bible, especially sa Old Testament. Okay, so ito daw po ay modern context po ito, yung salitang cult and occult. So the Old Testament does not describe practices and beliefs that align with the concept of a cult, particularly those involving false gods and idolatry. So the Old Testament also details the dangers of following prophets who lead people away from the worship of one true God. So, hindi man po natin nakita yung cult and occult itself in the Bible, especially in the Old Testament. Pero po yung mga practices, pero po yung kanilang mga ginagawa, ay nandun na po. Actually po, sa Old Testament pa lang po, ay napakarami na pong mga pinagbabawal actually ang Diyos. Bawal magkaroon ng ibang Diyos, bawal ng ibang sinasambahan. Okay? At mapapasit po natin ng mga time ni Pero, time po ng mga hari noon, marami na pong mga secret agenda. Okay? So, sorry po, meron pong mga lumilipad-lipad. Okay, so, yun po yun, no? At yun po ang pag-uusapan natin. So, sabi po dito, the origin of secret cult society could be traced to the ancient Egyptian. Okay, so the Egyptian had many magicians who practiced cultism and used occultism to acquire more power. These magicians belong to a group that keep their activities as secret. So, alam po naman natin, nung panahon po ng Egyptian, pag sinabi po natin ancient Egyptian, ito daw po ay was civilization along the river in northeastern Africa. So, at noong pong panahon po ng mga Egyptian, ang political rule po nito or structure, ang nagro-rule po ay mga pharaoh. Na alam naman po natin mga kapatid sa history ng Bible, ay yung mga pharaoh po, ay minsan sila mismo po ay hindi naniniwala kay Yahweh o sa Diyos. Okay? At yung time po nito ay 30 BC. So, before Christ, talaga pong nandun po yung ancient Egyptian, yung civilization po ng cults. At sabi po dito, the existence of cultism in Nigeria dated back to pre-colonized when a group of individuals with the main objective of seeking protection from their ancestor conducted rituals. So, ibig sabihin po, the existence daw po ng cultism in Nigeria dated back to pre-colonization when a group of individuals with the main objective of seeking protection from their ancestor conducted rituals. So, ito pong mga panahon po ng pre-colonization of Nigeria ay nagbuo po ng isang grupo na kung saan ang pinoproteksyonan po nila
ay yung mga rituals o mga belief ng kanilang mga ancestors. Kahit naman po sa panahon natin ngayon sa Pilipinas, we respect yung ating mga lolo, tatay, mga lolas, nanay, okay? Na marami pa rin paniniwala. Kahit pa nga po sa mga albularyo, kahit mga Christian, pumupunta pa rin, nagpapagamot pa rin. Nire-respeto nila. So, pero alam po nating mali yun. Ganon din po yung nangyari sa kanila. At kung gusto daw po natin makapasok sa kanilang grupo, during the time, ay mayroong initiation. So, initiation for those who wanted to belong to the secret cult. Kaya po yung kanilang grupo dati, sa panahon po natin ngayon, ay para po silang fraternity. So, some of the earliest cult group in Nigeria were the Ogboni Society. When you say Ogboni Society, ay ito po ay kung saan ang pinoproteksyonan po nila ay yung kanilang kultura, society, yung kanilang po mga ancestors, okay, sa southwestern of Nigeria. So, yun po yun. At ito daw po ay naganap noong 1950. So, matagal na po. Okay, matagal na po. Pero bago po ito, mapapansin po natin na sa Old Testament pa lang po talaga, nandun na po yung practices. Nandun na po yung mga paniniwala about sa cult and occult. So, yun po yun. So, when it comes po sa rise of the cult, alam niyo po, may iba't iba pong kwento ang bawat bansa ng pag-rise ng cult. Sa Nigeria, iba, protecting their culture or rituals. Okay? So, sa Pilipinas naman po, iba din. Marami po sa atin talaga ang parang napipicture, malapit po dun sa biblical description ng cults. Marami po ang nagsasabi na sila yung Diyos, yung claiming to be a God. At yun po yung titingnan natin. Kaya kung po atin pong titingnan the rise of the cults or the origin of the cultism, ay sa Old Testament pa lang po, nandun na po lahat ito. Hindi lang po talaga ito yung salitang cults and occults are modern. Okay? Pero po yung konsepto, yung paniniwala, yung practices nandun na po. So, kaya nga po napakahalaga ng pag-aaralan po natin yung word cults. Kukuha po tayo ng mga common and mga well-known cults in the world and most especially in the Philippines. Since tayo po yun nandito sa Pilipinas, tayo po yung nakakahalubilo, ay ating pong pag-aaralan. Okay, so this moment, mga kapatid, let us see the biblical text talking about the reality of cults in occults. In the Old Testament, in the book of Deuteronomy chapter 13, verse 1 to 3, ay meron po diyang sinasabi na nag-warn against following prophets who lead people to worship other gods. So, hindi ko na po babasahin yung buong book of Deuteronomy chapter 13. At kayo na lang po ang magbasa sa inyong bahay. This will be your assignment. Pero ito po ibibigay natin po. Makikita nyo po ito. So, Deuteronomy chapter 13 verse 1 to 3. And Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 12, ito po ay condemns practices like divination, sorcery, and necromancy. So, yun po yan. Sa Psalms din po, 106:35 to 37, describe the Israelite mixing with other nation in adopting their practices, including sacrificing their children. So, marami pa po sa Old Testament mga nakalista, na doon pa lang po, nandun po yung realidad, na yung mga practices, yung pong mga ginagawa, yung mga secret, yung mga mystery, yung mga hidden, ay nandun na po sa Old Testament. At titingnan naman po natin sa New Testament. Kaya nga po sinasabi ko kanina, na alam niyo po ang Pilipinas ay parang mas malapit do sa pinipicture ng New Testament na mga kulto. Tingnan po natin sa Matthew chapter 7, 15 to 16. Ang sabi po diyan sa King James Version, beware of false prophet who come to you in a sheep clothing, but inwardly they are ravenous wolves. Grabe.
You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? So, yun po yung paalala ng Matthew na Old Testament. Rather in the New Testament. Okay? After po ng Old Testament, sa New Testament ay marami pong realidad na mayroon daw pong mga darating. Beware of false prophet who come to you in a ship. Mga present na po sila, nandun na po sila. He's talking about the prophets who come to you in a ship clothing, by inwardly they are nervously wove. Okay? Ravenous wove. So, yan po yun. At marami po nag-i-exist niyan sa Pilipinas. Pero din po sa Matthew chapter 24, verse 5, in King James Version pa rin, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and I will deceive many. Marami po yan naglipanan sa Pilipinas, mga kapatid. Marami pong mga nag-rise. Marami pong tumayo. Alam niyo po nakakalungkot. Mismong sa ating bayan, sa napakaliit na bansa, napakarami pong cult. Napakarami pong nag-claim to be God. Okay? At yan po yung sa Matthew. It's all about po, ito po ay warning of the coming of Christ. So, kaya nga po tayo po lahat ay naniniwala na tayo po ay nasa last day na, sapagkat marami po tayo nakikita. So, sabi po sa John 14:6, Jesus said to him, I am the way. Ito po yung sinasabi, di ba? The truth in the life, no one comes to the Father except through me. So, napakalinaw po na walang ibang pangalan, walang ibang pwedeng mag-claim ng pangalan na dapat ay kay Kristo. Christ declared that I am the way, the truth, and the life. Pero sabi po sa Matthew 25, for many will come in my name. Okay? So, talaga pong magpapanggap silang si Kristo. Maghuhugis po silang mga tupa. So, okay? Ganun din po ang sinasabi sa Acts 4:12. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So, no one will be able to claim the name of Christ. So, siya lang po yung may karapatan. Siya lang po yung pangalang ibinigay sa silong ng langit at lupa na kaililigtas ng tao. Okay? At sabi po dyan sa 2 Corinthians 11:13, by the way, ito po ibibigay ko sa inyo. 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostle of Christ. Kanina po, he's talking about the prophet. Now naman po ay deceitful apostle of Christ. And no wonder, for Satan himself transformed himself into an angel of light. Parang hindi po tayo magtataka kung si Satan nga po ay nag-transform yung kanyang sarili into angel of light. How much more na po yung mga apostol nagpapanggap na si Kristo. Therefore, it is no great thing in his ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their work. So, napakalinaw po. Ano po? Si Satan po ay mandaraya at marami na po talaga siyang followers at ngayon po ay tayo dinaraya. At nandyan lang po sila. So, napakarami po. O unti-untiin po natin yan. Marami pa naman po tayong pag-aaral, session, at maiisa-isa po natin yan. So, yun po yun. Sabi po dito sa 1 Timothy 4:1-3, 1 Timothy 4:1-3, now the Spirit expressly says that in the later times, tingnan niyo po ito, in the later times, some will depart from the faith. Grabe po. Sa mga huling panahon, marami po talagang tatalikod sa kanilang pananampalataya, giving head to a deceiving spirits and doctrines of demons. Grabe. Mas pagtalikod po nila sa tamang pananampalataya, ay sila po ay madideceive ng spirito na ang doktrina po ay galing sa demonyo. Okay? Speaking lies and hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from food
which God's created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Grabe po yung pandaraya ni Satan. Sa mga huling araw po talaga, napakaraming tatalikod sa pananampalataya. Marami pong, ang tawag po dyan ay apostasy, na kung saan po ay maraming madidisip. Kaya po mag-aral po tayo ng Biblia, manalangin po tayo. Pag-aralan po natin yung mga grupo ng cults and occults na nandyan lang po sa paligid natin. Na kung saan, ang purpose po kung bakit po tayo mga nag-aaral, para po yung ating pong mga nililid, para po yung ating mga member, para po yung ating mga group of people na inaalagaan, may maproteksyonan, maturuan po sila natin ng tama, ng mga biblical truths. At kailangan po talaga natin silang ipanalangin. Sapagkat sinasabi po dito sa 1 Timothy 4:1-3 na in a later times, some will depart from their faith. Nakakalungkot mang isipin. Pero nawa po, wala po sa ating isa o sa ating po mga inalagaan na tumalikod sa pananampalataya. Okay, so sabi po dyan, i-continue ko po, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Okay? For the time will come when they will not endure sound doctrine. Ayaw po nilang tiyagaan yung katotohanan, yung doktrina na tama. Ayaw po nilang pakinggan, ayaw po nilang tanggapin. Okay? But according to their own desire, so makikinig na lang po sila doon sa mga gusto nilang marinig. Because they have itching ears. So ano po yung masaya? Sabi nga sa kanilang pandinig. Ano yung katanggap-tanggap sa kanilang pandinig? Yun na lang po yung tatanggapin. Maraming po taong ganyan. Kapag nasasaktan na sa church, nasisermonan, napapagalitan minsan, tumatalikod sa kanilang pananampalataya, iniiwanan ng simbahan. Kung ano po yung kanilang mapakinggan na masarap sa kanilang pandinig, yun na lang po ang kanilang pupuntahan. They will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be torn aside to fables. So nakakalungkot po, but this is the reality in the last days. Many will turn from their faith. So, at ang pakikinggan lang po nila ay yung mga masaya. Gusto nilang pakinggan. Ayaw na po nilang nasisermonan, ayaw po na nila nang nakukorek. At yun po yung masakit. So, ang deception po, ang kaaway po, magaling po yan mambola. Magaling po yan magpanggap. At mag-ingat po tayong lahat. Sabi po din sa 2 Peter chapter 2 verse 1 and 2, but there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresy, even denying the Lord who bought them, grabe, and bring on themselves swift destruction. And many will follow their destructive ways, because of whom the way of the truth will be blasphemed. So, but there were also false prophets among the people. Sabi no? Even as there will be false teachers among you, will secretly bring in destructive heresy. Sa panahon po natin ngayon, marami na pong katuruan, marami na pong heresy na parang sound doctrine kung pakinggan. Kaya kailangan po natin mag-aral. Kaya salamat po sa buhay ninyo. Pinili po ninyo mag-aral sa Bible School. Bagaman busy po kayo, kahit online, ayan po ay isang step, isang hakbang na tinatayuan po ninyo ang iyong pananampalataya, sapagkat kailangan po nating matuto, mga kapatid. Kailangan po nating lahat na ipaglaban ang ating pong pananampalataya. So, tayo po ay mga representative of Jesus, ng ating Panginoong Hesukristo, para sa katotohanan at isalba ang mundo sa gawa ng kaaway sa mga kamalian. So, ito pa po, bago po tayo mag-end, I will be reading 2 verses more. 1 John 4:1-3. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit whether they are of the God, because many false prophets
prophet have gone out into the world. Dami daw pong naglipa ng mga false prophet sa paligid, sa mundo. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come into flesh is God, and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come into flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist. So ano pong tawag daw sa kanila? Na nagdi-declare na si Kristo po, okay, ay hindi galing sa Diyos. Sila po ay Antikristo, o tinatawag pong Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. So marami pong naglipa na. Marami pong naglilipa na to deceive everybody, even the believers, even the Christian, sa paligid po natin sa mundo natin. Okay? At sila po yung may daladalang mga katuruan na mukhang tama, pero ililiko po nila ang nakararami. So, let us test every spirit. Alam niyo po, tayong lahat ay pinagkalooban ng Panginoon ng discernment spirit. At kailangan po nating i-discern ang bawat katuruan. Kung ito po ay galing sa Diyos, kung ito po ay tama, at ito po ay galing sa kaaway. Alam naman po natin, at ako po'y naniniwala, na tayo po'y poproteksyonan ng ating Panginoon. Tutulungan po tayo ng Banal na Espiritu. So, kaya mga kapatid, sa atin pong pag-aaral ng cults in occults, nawa po ay walang mag-stop. Enjoy po natin, magpatuloy po tayo para po ito sa kinabukasan ng ating sarili, maging po sa mga kinabukasan ng atin po mga inaalagaang tupa. So tama po ang inyong desisyon na kayo po ay mag-aral sa Bible School. Bagaman hindi po aktual, hindi po face-to-face, pero kahit sa ganitong paraan po, ito po yung nagawa ninyong piliin. And you got a right decision. So sa ngayon po, hanggang doon po muna tayo mga kapatid. So talking about the rise of the cult and occult, sa Old Testament pa lang po, nandun na po yung mga practices. Nandun na po yung mga grupo ng cult and occults. Nandun na po yun. Sa Old Testament pa lang, naglipa na po. Ganon din po sa New Testament, naglipa na po. Napakarami po. Kahit po mismo sa ating bayan sa Pilipinas, napakarami po. Alam po natin yan. At yan po yung pag-uusapan nating lahat. So, kaya mag-stay po tayo. Manalangin po tayo na masurvive po natin ang pag-aaral po natin ng online sa PCL. So, minsan na po, God bless po at mabuhay ang bawat isa. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat ministry ng bawat isa. At yun po ang atin po magiging assignment, mga kapatid. Inyo pong basahin ang mga verses na to na magsasabi ng realidad na there is a cult existing before the New Testament, even during the New Testament, even up to now, ay meron po. So, ibibigay po namin sa inyo ang handouts na ito. Once again, I request, kung meron man pong isa sa atin, inuulit ko po na pwedeng magawa ng group chat. Ito po, alam ko naman po i-allow po ito ng school para po doon natin maipadala ang iba nating assignment. Okay? At mga requirements din po. So, salamat and God bless you. See you on next session po natin. God bless everybody.